Ang tangkang pagpapadala ng dalawang barkong padigma ng Philippine Navy sa Strait of Hormuz ay sumusubok sa ating logistical endurance na higit pa sa teritoryong karagatan. Sinusuri namin ang strategic strain ng pagpapanatili ng malinya ng supply sa buong Indian Ocean. Sinusuri kong sinusuportahan ng kasalukuyang mga pagsusumikap sa modernisasyon ang mga patuloy na operasyon. Tinutukoy ng misyong ito ang ating kakayahan na protektahan ang mga pambansang interes sa gitna ng mga tumitinding tensyon sa Persian Gulf. Ano ang mangyayari kapag naubusan ng gasolina at supply ang Philippine Navy sa gitna ng pandaigdigang crisis? Ang pagpapanatili ng presensya sa gitnang silangan ay nangangailangan ng higit pa sa mga barko. Ito ay nangangailangan ng isang walang kamalimaling mga logistical backbone sa ang mangyayaring takot ay dapat hindi umiiral. Ngayon, sinusuri namin ang mga critical na gaps at nakakagulat na lakas ng mga kakayahan sa muling pagbibigay ng bansa sa serbisyo sa Middle East nitong taong 2026. Higit pa sa mga ulo ng balita ng diplomasya ng hukbong dagat ay namamalagi ang nakapanganayang ng mga katotohanan ng pagpapanatili ng dagat at madiskarting silif. Paano nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga komplikadong resupply mission sa buong Indian Ocean para mapanatiling handa ang mga tripulante nito sa mga malalim na pagsisid sa mga dalubhasang sasakyang pandagat at mga internasyonal na kasunduan na bumubuo sa buhay ng Philippine Navy sa gitna ng Persian Gulf. Batay sa mga pag-unlad nitong April 2026, ang logistics at resupply na kakayahan ng Philippine Navy sa Middle East ay inilarawan sa pamamagitan ng paglipat tungo sa defensive monitoring, protection ng mga overseas maritime fleet at estratehikong pag-asa sa mga internasyonal na pagkikipagsosyo dahil sa limitadong organic, long-range sustainment capability. Sa gitna ng mga pagdami, ang Philippine Navy ay nakatutok sa humanitarian at evacuation assistance sa halip na direktang combat logistics. Ang Philippine Navy ay kasalukuyang nasa proseso ng pag-upgrade ng kanilang fleet na may 2026 acquisitions kabilang ang mga bagong frigates na Malabar class at patrol vessels ang Sulaiman class. Habang bumubuti, ang mga sasakyang ito ay pangunahing inilaan para sa West Philippine Sea at Indo-Pacific sa halip ng pamatagalan independenteng nanatiling deployment sa Middle East. Ang Philippine Navy ay agarang nangangailangan ng karagdagang fleet replenishment vessels upang suportahan ang pamatagalan, tuloy-tuloy na mga operasyong pandagat, isang kinakailangan na itinampok bilang isang matinding pangangailangan para sa patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat. Kasunod ng tumataas na tensyon sa pagitan ng US at ng Iran noong buwan ng Marso at Abril nitong buwan ng taon 2026, naka-standby ang Armed Forces of the Philippines para sa humanitarian at evacuation efforts kaysa sa mga combat operations. Nagmarka ang marina ng mga potensyal na pagkakabala sa trapiko ng oil tanker sa Strait of Hormuz kung saan mahigit sa 7,000 Filipino seafarers ang na-stranded o naapektuhan na nangangailangan na matatag na pagsubaybay sa maritime. Ang Pilipinas ay nakipag-usap para sa ligtas sa pag-akbay ng mga tanker ng langis dahil sa mga potensyal na krisis sa enerhiya na nagpapaiwatig ng pag-asa sa diplomatikong mga negosasyon sa direktang pag-escort ng hukbong dagat sa magulong Strait of Hormuz. Ang Pilipinas ay lubos na umasa sa Estados Unidos at sa iba pang mga kasosyo para sa maritime security sa Indo-Pacific na nagpapalaya sa limitadong mga mapagkukunan. Napanatili din ng US ang mga military armaments nito sa Pilipinas na kinumpirma ng mga opisyal na walang agarang redeployment ng mga US strikes missiles mula sa Pilipinas patungo sa gitnang silangan.